Ang blood type mo ay tahimik na nagbibilang pababa sa iyong haba ng buhay na hindi mo alam. Ang ilang uri ay protektado na parang superhero, ngunit ang iba naman ay nagdadala ng mga nakatagong panganib. Kabilang ka ba sa panig ng mahaba ang buhay, sa panig ng delikado, o sa ultra-rare exceptions na hindi pa nababanggit? 1. Blood type O. Ang nakaligtas na protektado ang puso. Ang blood type O, positibo man o negatibo, ay madalas na tinatawag na nakaligtas na protektado ang puso at sa isang napakagandang kadahilanan. Ang mga taong may type O ay natural na may mas mababang level ng pamumuo ng dugo. Ibig sabihin, ang iyong dugo ay mas maliit ang posibilidad na makabuo ng mapanganib na blood clots na humaharang sa mga arterya. Sa madaling salita, ang iyong puso at utak ay may mas mahusay na proteksyon na built-in na mula pa noong ipinanganak ka. At ang biyolohikal na bentaheng ito ay nagbibigay sa maraming type O ng malaking pantaas sa haba ng buhay. Sa kasaysayan, ang mga type O ay meron ding mas mahusay na resistensya sa ilang nakamamatay na sakit na nakakahawa tulad ng malaria na nagpapapahintulot sa maraming individual na type O na mabuhay ng sapat upang maipasa ang kanilang mga gene. Kahit na yon, makikita mo pa rin ang epekto ng survival advantage na yon sa iyong record ng kalusugan. Ngunit ang bawat lakas ay may kahinaan. At para sa type O, ang pinakamalaking kahinaan ay nasa sikmura. Ang isang bakterya na tinatawag na Helicobacter pylori ay mas madaling kumakapit sa lining ng sikmura ng type O na nagpapataas ng panganib ng ulcer at gastritis, pamamaga ng sikmura. Nanggangahulugan yon na kung ikaw ay type O at regular na nakararamdam ng paghapdi, discomfort o digestive irritation, ang iyong blood type ay maaring bahagi ng dahilan. Higit pa rito, ang mga type O ay mas madaling makaranas ng malubhang reaksyon mula sa mga impeksyon tulad ng cholera at norovirus. Ibig sabihin ang food poisoning o kontaminadong tubig ay maaring maging mas matindi. At sa wakas, dahil mas matagal mamuo ang type O na dugo, ang mga type O ay maaring magdugo ng mas matindi sa malalaking aksidente o trauma. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa haba ng buhay? Bueno, ang mga type O ay karaniwang nagpapakita ng pinakamahabang potensyal sa haba ng buhay. Pangunahin dahil ang kanilang puso at blood vessels, ugat ng dugo, ay mas matagal tumanda. Ngunit ang kalamangan na iyon ay lubos na nakasalalay sa pangangalagaan ng gut health, kalusugan ng bituka. Ang sikmura mo ang iyong kahinaan at ang puso mo ang iyong superpower. 2. Blood type AB. Ang modernong hybrid na may nakatagong halaga. Ngayon, ang type AB, ang pinakabihira at pinakabatang blood type, ang modernong hybrid na may nakatagong halaga. Nabuo ang AB nang maghalo ang populasyon ng A at B, ilang libong taon pa lamang ang nakalipas. Kaya ikaw ay bahagi ng pinakabagong evolutionary experiment sa human biology. Ang mga taong may type AB ay may kakaibang kalmado at mapagparayang immune system na nagpapahintulot sa iyong katawan na manatiling balanse kapag nalantad sa iba't ibang antigens. Mas mababa rin ang panganib mo sa ilang cancer sa sikmura at digestive dahil sa pinagsamang antigen patterns mo. Ngunit ang mga type AB ay nagdadala ng isa sa pinakamalaking biological trade-off sa lahat ng blood types. Ipinapakita ng malalaking pag-aaral na ang mga may type AB ay may pinakamataas na panganib ng memory loss at cognitive decline, paghina ng pag-iisip, sa huling bahagi ng buhay. Naniniwala ang mga siyentipiko na ito ay maaring dahil sa kakaibang pamumuo ng dugo, pamamaga sa paligid ng mga blood vessels sa utak, at isang immune system na sobrang mapagparaya kaya't mas kaunti ang agresibong reaksyon nito sa mga pinsala sa utak. Ang AB na dugo ay maaari ring maging kasing lapot ng type A na nagpapataas ng panganib ng maliliit na stroke at mga problema sa blood vessel na lalo pang nakakaapekto sa pagtanda ng utak. Kaya, ang hula sa haba ng buhay para sa type AB ay ibang-iba sa iba. Kailangang protektahan ng mga type AB ang kanilang utak ng higit pa sa kanilang puso. Ang iyong immune system ay kalmado, ang iyong utak ay nangangailangan ng mas maraming tulong. At ang iyong lifestyle ay gumaganap ng isang malaking papel sa paghubog ng iyong kalusugan sa hinaharap. 3.
Blood type A, ang nakaligtas na laging nakabantay. Susunod, ang type A, ang nakaligtas na laging nakabantay. Ang mga type A ay umusbong, nag-evolve, ng mas huli sa kasaysayan ng tao sa panahon ng pag-usbong ng agrikultura, masikip na komunidad, at mga bagong pattern ng sakit. At hinuhubog pa rin ng kasaysayan na iyon ang iyong biyolohiya ngayon. Ang mga type A ay gumagawa ng matinding antibody response na tumulong sa mga sinaunang taga-baryo na makaligtas sa mga viral na impeksyon na kumakalat sa pamamagitan ng malapitang pakikipag-ugnayan ng tao. Ipinapakita pa ng ilang pag-aaral na ang mga type A ay maaring magkaroon ng bahagyang mas mahusay na komunikasyon sa pagitan ng immune system at utak na tumutulong sa pag-aaral, memorya at pagtutok sa mga unang bahagi ng buhay. Ngunit ang trade-off ay napakamakabuluhan. Ang mga type A ay may mas malalapot na platelets, ibig sabihin mas madaling mamuo ang iyong dugo, na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso, stroke, at mapanganib na clotting events. Ito ang isang pangunahing dahilan kung bakit ang mga type A ay may posibilidad na magkaroon ng mas maikling cardiovascular lifespan kaysa sa type O. Ang isa pang hamon ay stress, dahil ang mga type A ay madalas gumagawa ng mas mataas na baseline level ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng katawan. Libu-libong taon nang nakalipas, nakatulong ito sa mga magsasaka na manatiling alerto, pamahalaan ang hindi mahuhulaan na kapaligiran, at makaligtas sa mga banta. Ngunit sa modernong mundo, ang talamak na stress mula sa deadline sa trabaho, trapiko, pinansyal na pressure, at patuloy na mga notification ay maaaring mapabilis ng husto ang pagtanda para sa type A. Kaya kapag tiningnan namin ang haba ng buhay ng type A, ang mensahe ay malinaw. Ang mga type A ay talagang maaring mabuhay ng matagal at malusog, ngunit kung ang stress at cardiovascular health ay aktibong pinamamahalaan. Ang iyong immune system ay malakas, ang iyong damdamin ay nangangailangan ng suporta, at ang iyong puso ay nangangailangan ng pare-parehong atensyon. 4. Blood type B, Age Metabolic Expert. Ngayon, pag-usapan natin ang type B, ang metabolic expert. Ang type B ay mas karaniwan sa buong mundo, ngunit nagdadala sila ng ilan sa pinakanatatangi na biological traits sa lahat ng grupo. Kumalat ang blood type na ito kasama ng mga sinaunang nomadic na populasyon na nabuhay ng palipat-lipat, umaangkop sa matinding klima, pagkain na hindi mahuhulaan, at mabilis na nagbabagong kapaligiran. Hinubog ng nomadic na pamana na iyon ang iyong immune system sa isang bagay na flexible at balanse, halos parang Swiss Army knife. Ang type B immunity ay hindi masyadong agresibo o masyadong mahina. Mabilis itong umaangkop. At ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang mga type B ay may mas mahusay na resistensya sa ilang partikular na banta ng bakterya. Sa metabolic level, nagpapakita rin ang mga type B ng matinding adaptability. Sa kasaysayan, kumakain ang mga ninuno ng type B ng karne, butil, fermented dairy, ligaw na halaman, at anumang available sa kanilang paglalakbay. Kaya, natutunan ng kanilang metabolismo na pangasiwaan ng iba't ibang uri ng pagkain. Ngunit ang flexibility na ito ay may kasamang 2 kapansin-pansing kahinaan. Una, ang mga type B ay may mas mataas na panganib ng autoimmune disorder dahil ang flexible na immune system ay maaring maging labis kung minsan. Pangalawa, ang modernong processed food ay mas matindi ang epekto sa mga type B dahil ang kanilang sinaunang metabolismo ay hindi ginawa para sa fast food, artificial sugar, o highly processed snacks. Ang pagdagdag ng timbang, insulin sensitivity, at pamamaga, inflammation, ay maaring lumabas ng mas mabilis sa type B kaysa sa type O. Ano ang ibig sabihin nito para sa haba ng buhay? Ang mga type B ay madalas na nagtatamasa ng malusog, malakas na midlife years na may mahusay na resilience. Ngunit ang haba ng buhay sa huling bahagi ay lubos na nakasalalay sa pagkontrol ng pamamaga. Ang immune system mo ay parehong superpower at kahinaan mo, at kung paano mo pamahalaan ang pamamaga ay huhubog kung gaano katagal at komportable kang tatanda. 5. Ang RH factor at ang buong larawan ng haba ng buhay.
Ngayong nasaliksik na natin ang 4 na pangunahing blood type, may isa pang bahagi na tahimik na nakakaapekto sa iyong kalusugan at haba ng buhay. At iyon ay ang RH factor. Kung ikaw man ay RH positive o RH negative, ay hindi nagbabago sa pakiramdam mo araw-araw, ngunit binabago nito kung paano tumugon ang iyong katawan sa ilang particular na medical na sitwasyon, kung paano nito pinangangasiwaan ang pabubuntis, at kung paano nag-evolve ang iyong immune system sa paglipas ng panahon. Kung ikaw ay RH positive, maari kang magkaroon ng bahagyang mas mataas na panganib ng ilang kanser, bagaman ikaw din ay may posibilidad na maging mas protektado laban sa ilang impeksyon na mahalaga sa sinaunang kapaligiran kung saan mabilis kumalat ang sakit. Kung ikaw ay RH negative, ang iyong biyolohiya ay nagkukwento ng mas komplikado. Sa kasaysayan, mas mapanganib ang mga RH negative na pagbubuntis dahil kung ang isang RH negative na ina ay nagdadalang tao ng RH positive na sanggol, ang kanyang immune system ay maaring ituring ang mga blood cells ng sanggol bilang dayuhan at atakihin ang mga ito. Isang issue na halos nalutas na ng modernong medisina ngayon. Sa positibong bahagi, ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang mga RH negative ay maaring mag-regulate ng pamamaga sa ibang paraan, na maaring makaapekto sa kanilang pagtanda sa banayad, ngunit makabuluhang paraan. At dahil ang RH negative ay napakabihira sa maraming populasyon, ang mga may trait na ito ay madalas na nakakakuha ng dagdag na medical na atensyon sa mga emergency at panganganak, na hindi direkta ay lumilikha ng maliit na bentahe sa haba ng buhay ngayon. Kaya sa lahat ng impormasyong ito, ano ang hitsura ng pangkalahatang tanawin ng haba ng buhay? Batay sa kasalukuyang siyentipikong modelo, hindi tadhana, hindi garantiya, mga modelo lamang, maaari tayong lumika ng isang pangkalahatang ranggo ng potensyal na haba ng buhay para sa 4 na blood types. Sa tuktok, meron tayong type O na nagpapakita ng pinakamalakas na pangkalahatang potensyal sa haba ng buhay. Salamat sa natural na mas mababang clotting tendency. Sumunod ay ang type B, na madalas ay may malakas na immune system at magandang metabolic flexibility, ngunit lubos na umaasa sa pagkontrol ng pamamaga upang mapanatili ang pangmatagalang kalusugan. Sa ika-3 pwesto ay ang type A, na nakikinabang sa malalakas na immune features sa maagang bahagi ng buhay, ngunit nagdadala ng mas mataas na antas ng cortisol at tumataas na panganib sa puso na maaring magpababa ng haba ng buhay kung pababayaan. At sa wakas, sa ika-4 na pwesto, meron tayong type AB, hindi dahil hindi maaring mabuhay ng matagal ang mga type AB, ngunit dahil ang kanilang kakaibang immune tolerance at clotting patterns ay maaring magpataas ng kahinaan sa cognitive decline habang sila ay tumatanda. Kaya ang proteksyon sa otak ay isang critical na focus para sa pangmatagalang kalusugan. Ngunit ito ang pinakamahalaga na katotohanan na maririnig mo ngayon. Ang iyong blood type ay hindi ang iyong tadhana. Hindi ito hatol at hindi ito hula na nakaukit sa bato. Ito ay simpleng blueprint, panimulang punto, isang genetic na pahiwatig kung nasaan ang iyong mga kalakasan, kung nasaan ang iyong mga kahinaan, at kung ano ang maaaring mas kailanganin o mas kailanganin ng iyong katawan habang lumilipas ang mga taon. Hindi mo mababago ang iyong blood type. Ngunit ganap mong mababago kung paano ito nakakaapekto sa iyong haba ng buhay. Ang genetics ang nagkakarga ng bala, ang iyong mga gawi ang humihila ng gatilyo. Kapag naunawaan mo ang iyong katawan, hindi ka nalang passive na tumutugon sa hinaharap. Ikaw ay nakakaapekto, humuhubog, at nagpapahaba nito. 6. Ang katotohanan tungkol sa lifestyle at mga biolohikal na exception. Marami sa inyo ang nagbahagi. Type O ako pero may sakit pa rin ako sa puso. O, ang pamilya ko na type AB ay nabuhay ng matagal at malusog. Nagpapatunay ito sa isang katotohanan na ang genetics ay starting point lamang, hindi ang pangwakas na destinasyon ng iyong buhay. Binibigyang diin ng mga siyentipikong pag-aaral na ang dieta, ehersisyo, at kung paano mo pinamamahalaan ang stress ay may mas mahalagang papel kaysa sa uri ng antigen na dumadaloy sa iyong mga ugat. Ang isang malusog na lifestyle ay ganap na makakapagsulat muli ng biological na script na namana mo mula sa iyong mga magulang. Sa katunayan,
Ang mga nabubuhay ng 100 taon o centenarians ay karaniwang may pagkakapareho sa optimismo at pare-parehong paggalaw, anuman ang kanilang blood type. Kaya, huwag kang mag-alala sa mga istatistika. Gamitin ang mga ito bilang isang mapa para sa mas mahusay na pag-navigate, hindi para limitahan ang sarili mo. 7. Ang mga ultra-rare blood types at ang mga lihim na hindi pa nasasabi. Sa section ng komento, binanggit ng ilan sa inyo ang mga kakaibang blood type tulad ng Golden Blood, RH Null, o Bombay Blood Group, mga pangalan na halos hindi kailanman lumalabas sa mainstream media. Ang RH Null blood type ay napakabihira. Tinatawag na Golden Blood dahil wala pang 50 tao sa buong mundo ang nagtataglay nito na nagbibigay ng kakayahang magligtas ng buhay ng sinuman, ngunit inilalagay ang mismong nagdadala nito sa panganib kapag kailangan ng blood transfusion. Ang Bombay blood type ay ganap na walang H antigen, kaya hindi sila maaring tumanggap ng dugo mula sa type O, A, B o AB na lumilika ng isang napakalaking medical na hamon. Ang pagkakaroon ng mga blood type na ito ay nagpapaalala sa atin na ang biological diversity ng tao ay walang katapusan at puno ng kapanapanabik na mga sorpresa. Karaniwan man o bihira ang iyong blood type, ang bawat patak ng dugo ay nagdadala ng sarili nitong natatangi at pinahahalagahang kwento ng ebolusyon. 8. Ang malalim na koneksyon sa autoimmune disease at kalusugan ng bituka. Gut health. Bukod sa H. pylori, mainit ding pinag-usapan ng ating komunidad ang mga issue tulad ng Crohn's disease, ulcerative colitis, at iba pang autoimmune disease na nakakaapekto sa kalidad ng buhay. Lalo na, ang mga type B at O ay madalas nagbabahagi tungkol sa sensitivity ng kanilang digestive system sa gluten at modernong processed foods. Ang iyong gut microbiota o kilala bilang microbiome ay maaring ang napabayaang susi sa pag-decipher ng pangkalahatang kalusugan. Kung madalas kang nakakaramdam ng pagod o may problema sa pagtunaw, ang pag-eksperimento sa isang dieta na umaangkop sa iyong biological makeup ay maaring magbigay ng kamanghamanghang pagbabago. Tandaan, ang chronic inflammation na nagsisimula sa bituka ay maaring maging tahimik na kaaway na nagnanakaw sa iyong haba ng buhay ng mas mabilis kaysa sa anumang genetic factor. 9. Ang agham ng istatistika versus paniniwala at tadhana. Sa huli, isang malakas na pagdagsa ng mga komento ang nagsasabing Diyos lang ang nakakaalam o nagdududa sa pagiging totoo ng data na nasynthesize ng Artificial Intelligence, AI. Kailangang linawin na ang impormasyong ibinigay ay batay sa malalaking population studies, epidemiology, na naghahanap ng mga umuulit na pattern at hindi mula para sa bawat individual. Hindi tinatanggihan ng agham ang pananampalataya at hindi rin kailangang sumalungat ang pananampalataya sa mga pag-unawa sa biruhian ng katawan ng tao. Ang pag-unawa sa panganib ng cardiovascular o cancer ay hindi upang maghasik ng takot, kundi upang bigyan ka ng kapangyarihan na mas kontrolin ang iyong sariling kalusugan. Namimiwala ka man sa agam, tadhana o sa Diyos, ang pangangalaga sa katawan, ang tanging templo na meron ka, ay palaging isang tama at kinakailangang pagkilos. Kaya ngayon na alam mo na ang mga kalakasan, kahinaan at mga hula sa haba ng buhay ng iyong blood type, anong uri ka kabilang? At anong feature ang pinaka-nakagulat sa iyo? Ipaalam mo sa akin sa mga komento dahil ang dugo mo ay hindi lang nagdadala ng oxygen. Nagdadala ito ng iyong kasaysayan, panganib, lakas at potensyal para sa isang mahaba, malakas at malusog na buhay. Kung gusto mo explore ng mas maraming kamanghamanghang bagay na labis na kinatatakutan ng iba na hawakan, pindutin ang subscribe button ngayon. At kung nag-subscribe ka na, welcome home!